Nanlalabo pa ang aking paningin nang bigla akong magising. Kaagad ko namang tiningnan ang oras sa orasang nakasabit na malapit sa durungawan at muli na namang sumapi sa aking dibdib ang kilabot at kaba nang malamang 3:00 na pala. Tanging naiusal ko sa aking sarili. Paulit-ulit na lang talaga yung ganito. Bigla-bigla na lamang kung ako ay magising at ang nakapagtataka lang ay kung bakit sa eksaktong 3:00 pa na madaling araw. Hindi ito normal. Alam kong may mali. Huminga na lamang ako ng malalim at pilit na iwinawaksi ang kung anumang bagay na bumabagabag sa aking isipan. Ngunit kahit anong lakas ko ay natatalo pa rin ako ng hinakbot at kakaibang pakiramdam. Tila may kung sino o anong presensya kasi ang nagmamasid sa akin ngayon. Nakakatakot at nakakakilabot siya. Bagamat may kung anong nararamdaman, pinili ko na lamang na humiga muli. Ngunit nang ititikom ko na sana ang talukap ng aking mga mata, ay may kung anong hugis ng tao ang muli na namang nahagip ng aking paningin. Isang uri ito ng nilalang na nakalutang sa hangin na parabang isang itim na usok ang siyang nakatayo sa aking harapan. Hindi ko direktang matukoy kung ano ito, subalit ang kanyang hugis ay anyong tao. At bagamat wala akong makitang figura ng kanyang itsura, nakasisiguro akong nakatingin ito sa akin, dahilan upang manuyo ng labis ang aking lalamunan. Ilang ulit kong kinurap-kurap ang aking mga mata at ilang beses akong napalunok nang maramdaman kong papalapit na ito ng papalapit sa akin. Gusto ko nang sumigaw, gusto ko nang tumakbo at gusto kong umalis mula sa aking kinahihigaan, ngunit kahit anong lakas ko ay hindi ako makakilos. Hindi ko maigalaw ang kahit na anong parte ng aking katawan. Palapit na ng palapit ang naturang anino sa akin, na siya namang nagpapabilis palalo ng pagtibok ng aking puso. Halos hindi na ako makahinga. Nawawalan na ako ng lakas at nanghihina na ako. Shane! Shane! Agad akong napabalikwas nang maramdaman ng isang malakas na pagyugyog at pagtawag sa aking pangalan. Ha? Anong ha? Pinabangungot ka na naman. Punot noong tanong ni ate habang ako'y hinihingal at parang wala sa sarili. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kilabot o kaya't napatanong na naman ako kung ano ba ang nangyari. Kanina ka pa ungol ng ungol na parabang sinasakal ka. Natatakot nitong tugon at doon ko naalala ang aninong gumambala sa aking pagtulog kaninang 3:00 ng mukhang liwayway. Ilang araw ka nang binabangungot, Shane. Ano-ano ba kasi ang iniisip mo bago ka matulog? Nag-aalalang tura ni ate. Subalit umiling ako, sabay sabing, wala. Tumayo siya. Anong wala? Hindi mo maintindihan? Sobra na ako nag-aalala sa'yo. Hindi na lang ako tumugon pa at kahit hindi mapakali ay pinili ko na lamang na maging positibo. Ilang sandali pa ang lumipas ay nakipagkita ako kay Rhea. Naalala ko kasing may naikwento siya sa akin na isang anino raw ang nagpapakita sa kanya noon pang 1 linggo. Anong nangyari sa iyo, Shane? Kaagad niyang tanong nang maupo kami sa lamesa. Namumutla ka na. Migo ka nga muna ng kape. At ginawa ko naman ang kanyang sinabi at saka siya tiningnan. Oh, ano nga nangyari? Hindi ako makatulog ng maayos eh. Bigla na lang ako magigising ng madaling araw. Tapos na nakapagtataka lang kung bakit laging eksaktong 3:00 ng madaling araw nangyayari. Ibig mong sabihin, Rhea,
Nakikita ko ang aninong sinasabi mo kada alas 3 ng madaling araw. Kaagad niyang hinawakan ang nanlalamig kong kamay. Sigurado ka? Tumango ako bilang tugon. Bakit? Hindi mo ba sinunod yung sinabi ng matanda sa atin? Naguluhan ako sa sinabi niya kung kaya't, anong ibig mo sabihin? Lumapit siya sa akin at pagkatapos ay hinawakan ang magkabila kong balikat. Totoo yung sinabi ng matanda. Shane, totoo ang sumpa. Bagamat natatakot ay hindi ko pa rin naiwasang matawa sa sinabi niyang iyon kung kaya't nasa modernong panahon na tayo. Naniniwala ka pa rin sa ganyan? Shane, seryoso ako. Bigla niyang pamumutol at halata sa kanyang itsura na hindi siya nagbibiro. Hindi rin ako naniniwala dati pero nasaksihan ko mismo. Dinalaw ako ng itim na aninong sinasabi ng matanda. Hindi yan totoo. Matigas kong sagot upang iparating sa kanya na hindi pa rin ako kumbinsido sa lahat na kanyang sinasabi. Napabuntong hininga na lamang si Ria. Tila nawawalan na ng pag-asa para kumbinsihin ako kung kaya't, naalala mo ba yung inutos ng matanda sa atin? Tanong pa nito, dahilan upang mapaisip na naman ako. Dinala na naman ako sa daluyong ng alaala. Biglang nag-flashback sa aking memorya ang araw na iyon. Naalala ko noong isang buwan, nagkayayaan kami magkakaibigan na pumunta sa isang masukal na gubat para magbunyi dahil katatapos lang namin sa aming pagsusulit. Ewan ko nga ba kung bakit sa dami ng pwede naming puntahan, dun pa ang aming napili. Naging masaya naman kaming lahat kahit papaano, hanggang sa makarating kami sa gitna ng kagubatan kung saan ay may nakita kaming isang maliit na kubo. Dahil nga sa labis na kuryosidad, pinasok namin iyon bagamat nakararamdam kami ng takot at pagdadalawang isip. Nang makarating kami sa kubo, hindi namin naiwasang mapahanga nang makita kung gaano kaganda at kaaliwalas ang loob nito. Napakaganda at masyadong nakamamanghang tanawin. Pero sa kabila ng matatamis na tanawin ay hindi ko pa rin naiwasang kabahan. Paano kasi kung biglang dumating ang may-ari ng kubo? Paniguradong pagagalitan kami dahil dumayo lang kami rito. Nakita kong may kinukuha si Jake sa loob ng isang baul, kung kaya't sinita ko siya at sabi, "Hoy Jake, huwag ka nga makikialam ng hindi sa'yo." Bakit naman? Huwag ka nga kontra. Wala naman yata nagmamayari ng mga kayamanang ito eh. Namilog ang aking mga mata nang ipakita niya ang mga alahas na kanyang kinuha. Sino nga ba kasing mag-aakala na nasa loob ng kubong iyon na matatagpuan sa tila pusod na ng kagubatan ay may nakatago palang ganong kayamanan? Bagamat namamangha at nasisilaw sa mga kwintas na gawa sa pernas, hindi ko pa rin naiwasang makonsensya. Kung kaya't, "Jake, ibalik mo yan at hindi sa atin yan." Ngunit hindi siya nakinig. Ilang sandali pa ay dali-dali na kaming nag-ayos para umalis na. Subalit, bago pa man kami makalabas, ay may isang matanda ang galit na sumalubong sa amin. "Mga wala kayong galang. Wala kayong respeto sa mga pagmamay-ari ng ibang tao." Mababatid sa kanyang boses ang labis na galit. Ilang ulit akong napalunok. Pasensya na po Lola. Ibabalik na lang po namin doon sa loob." At sinanyasan ko si Jake na isauli ang mga kinuha niya na siyang sinunod naman. "Pasensya na po ulit ha. Mauuna na po kami." Kinakabahan kong anas. Ngunit bago pa man kami makaalis ay nag-iwan pa siya ng isang utos
at babala. Doon nagtapos ang flashback sa aking isipan. Naputol din iyon dahil, naalala mo ba, Shane? Naaalala mo na? Bumalik ako sa realidad nang muling magtanong si Rhea, kaya naman napatango ako. O ano, hindi ka pa rin ba naniniwala? Ngunit hindi ako tumugon. Ilang saglit lamang ay tumunog ang telepono ni Rhea at kaagad niya naman itong sinagot. Doon ako kinabahan na bigla itong humagulgol at mabilis na nagsibagsakan ng kanyang mga luha. Kinakabahan man pero tinanong ko sa kanya kung ano ang nangyari. Ngunit hindi siya sumagot at nananatili lang itong umiiyak. Rhea, sagutin mo ako. Anong nangyari? Pag-uulit ko. Umiling-iling siya at utal-utal na sumagot. Si Jake. At pagkatapos ay umiyak na naman. Nadoble ang kaba ko, kung kaya't, bakit? Ano nangyari kay Jake? Wala na siya. Anong wala na? Wala na siya, Shane. Wala na si Jake. Patay na siya. At doon na rin nagsibagsakan ng aking mga luha. Natagpuang walang buhay daw sa kanyang silid si Jake. Binangungot daw. Hinarap ako ni Rhea. Andun pa rin ang kaba sa aking dibdib. Pero, ano, Shane? Hindi ka pa rin ba naniniwala? Hindi ba sinabi rin ni Jake sa atin na nakakakita siya ng anino tuwing 3:00 na madaling araw? Katulad mo ay hindi rin siya naniwala sa iniutos ng matanda. Alam mo sa sarili mo, alam natin na nagkasala tayo sa matanda. Shane, kailangan nating pagbayaran yun. At hindi na ako nakapagsalita. Shane, gawin mo yung sinasabi ng matanda. Sundin mo na yung inuutos niya. Mariing wika sa akin ni Rhea. Kinagabihan, kaharap ko ang aking laptop at nagsimulang magtipa habang inaalala ang sinabi at iniutos ng matanda. Para makaligtas sa naturang sumpa ay kinakailangan kong gawin ito. Ano kaming magkakaibigan? Nagkayayaang pumunta sa masukal na gagubatan kung saan kami ay nagkasala at nais namin iyong pagbayaran. Ako si Shane de la Cruz, isa sa mga inutusan ng matanda at pinasahan ng isang makatotohanang sumpa. Ang kanyang anak ay pinatay ng mga ganid na mga ngaso. At hanggang sa ngayon ay hindi pa rin ito nakakamit ang inaasam-asam nilang hustisya. At sa pamamagitan ng mensaheng ito, nawa ay matulungan nating makuha ang katarungan na para sa kanila. Inuulit ko, ang mensaheng ito ay isang sumpa. Tulungan nating makuha ang hustisya na hinahangad ng isang inang pinagkaitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagbabahagi nito, malaking tulong na ang may bibigay sa inang nawala ng supling. At habang inyo itong binabasa o pinakikinggan mula sa inyong isipan, kasalukuyang nagmamasid sa iyo ang kaluluwa ng lalaking pinatay at hindi ito matatahimik hanggat hindi nadarakip ang mga responsableng pumaslang sa kanya. Huwag mo itong babaliwalain. Huwag mo rin gagawing biro. Ititigil sa pagdalaw ang isang anino mula sa pagkahimbing mong tulog. Hindi ka patatahimikin kapag ito ay hindi mo susundin. Pasensya na. Kailangan kong iligtas ang sarili ko. Pasensya na. Kailangan kong gawin ito.
Tagaktak ang pawis habang humihingal na tumatakbo si Vienna. Siya ay may iniiwasan. Tinatabingi niya ang kanyang ulo at tinatakpan ng kanyang dalawang kamay ang magkabila niyang tenga. Huwag kayong maingay! Nanlilisik ang kanyang mga mata habang galit na nakatingin sa dalawang nilalang na nakatayo sa kanyang harapan. Huwag kayong lalapit! Paatras siya ng paatras, habang paabante naman ang dalawang humahabol sa kanya. Takot na takot siya sa mga ito. Wala siyang tigil sa kaaatras, habang ang dalawang kamay niya ay hindi pa rin inaalis sa dalawa niyang tenga. May hindi siya gustong marinig. Iyon ay ang malalakas na mga tawa na pakiwari niya ay isang demonyo. Palipat-lipat ang tingin niya sa dalawa. Hinihingal na siya habang humahakbang paatras. Binabantayan niya na maigi ang kung sino mang dalawang sumusunod sa kanya. Muli niyang nilakasan ang puwersa ng kanyang dalawang palad at mas idiniin pa ang pagtabon nito sa dalawa niyang tenga. Sobrang sensitibo ng kanyang pandinig na kahit gaano man kahina ang isang tunog, maririnig niya pa rin ito ng klaro at malakas. Huwag kayong lumapit, sabi! Huwag! Huwag! Muli nitong wika habang ang paningin ay hindi pa rin inaalis sa dalawa. Wala na siyang nagawa kung hindi ang umiyak ng umiyak. Wala na ring tigil sa kaaagos ang kanyang mga luha. Iginala niya ang kanyang paningin at muli siyang nakaramdam ng takot nang makita ang maiitim na mga usok na bumubulusok sa uluhan ng dalawang nilalang. Umalis na kayo! Huwag kayong lumapit! At halos mamaos na siya sa kasisigaw, subalit tanging malalakas at nakakakilabot na tawa lamang ang iginanti ng dalawang iyon bilang tugon. Mas diniinan pa niya ang pagtabon sa kanyang mga tenga dahil sa nakahihindik at nakakatakot na mga boses na kanyang naririnig. Dahil doon, kumulo ang kanyang dugo at nagsilabasa ng init sa kanyang katawan ng mga sandaling iyon. Nakakita si Vienna ng isang matulis na patalim at itinutok iyon sa dalawang nilalang na sa kanya ay nakangisi ng nakakaloko at patuloy pa rin sa pagtawa ng nakakatakot. Pinapatahimik niya ang dalawa, subalit parang walang naririnig ang mga ito. Ang kanyang mga mata ng pagkakataong iyon ay nanlilisik at matapang na nakatingin sa kanyang harapan. Tatahimik ba kayo o gusto niyong itara ko ito sa inyo? Itinuturo niya ang hawak na patalim habang galit na nakatitig sa dalawa. Ano? Tatahimik kayo o kayo ang papatayin ko? May naistorbo siyang nilalang sa pinuntahan niyang ilog. Sunod-sunod na buntong hininga ang pinakawalan ng albularyong si Mang Baste habang ginagamot ang nanghihina ng si Vienna. Seryoso itong nakatingin sa hawak na kandilang itim habang pinatutulo sa itim na plangganang puno ng mainit na tubig. Sa paanong paraan na istorbo ng anak ko ang naturang nilalang? Garalgal ang boses na tanong ng ina ni Vienna na si Lucia. Mararamdaman sa tono ng kanyang pananalita ang takot at pagkabahala. Naglakad patungong pintuan si Mang Baste at pagkatapos ay tumingin sa kung saan. Segundo lamang ang lumipas ay ibinaling niya ang kanyang paningin kay Vienna na ngayon ay namumutla na at walang malay na natutulog sa katring yari sa kawayan. Tumikhim ang albularyo at pagkatapos ay naistorbo niya ang lamang lupang nilalang. Hindi siya naging maingat at naging maingay rin ang iyong anak habang naliligo roon sa ilog. Punong-puno naman ng pagkalito ang isipan ni Aling Lucia. Hindi ko maintindihan. Anong ibig mo sabihin?
Pinarusahan siya. Maikli ngunit makahulugang tugon ni Mang Baste. Tiningnan siya nito ng may pagbabanta at pagkatapos ay hindi basta-bastang nilalang ang nagalaw niya. Roon ay napaluha si Lucia sa sinabing iyon ng albularyo. Natatakot siya sa magiging ganti ng naistorbong mga nilalang. Subalit mas natatakot siya sa mga posibilidad na mangyayari sa kanyang anak. Maluha-luha niyang tiningnan ang nakahimlay niyang anak na si Vienna. Kinausap niya ito. "Anak, please lumaban ka." Mag-iisang taon na rin kasi itong karamdaman ng kanyang anak. Kung saan-saan na rin silang albularyong nakarating para lamang mapagamot si Vienna. Halos pare-pareho lamang din ang sinasabi ng ospital tungkol sa hindi mawaring sakit ng anak. Kung ano-ano na nga mga gamot ang pinaiinom rito, subalit tila walang epekto. Hindi pa rin siya gumagaling. Namamayat at nanghihina na rin ang kanyang katawan na tila ba sa kahit anong oras ay maaari na siyang bawian ng buhay. Napalingon na lamang si Lucia at pagkatapos ay tinignan ng albularyo dahil ipainom mo ito sa kanya. Pinahiran ni Lucia ang kanyang mga luha gamit ang hinlalaki. Ipainom mo ito sa kanya 3 beses sa isang araw. Ibinalot ni Mang Baste ang pira-pirasong dahon ng halaman at saka iniabot kay Lucia. Dugtong pa nito. "Pakuluan mo ng maigi bago mo ipainom." Hindi naman nagdalawang isip si Lucia na kunin iyon. Hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asa na gagaling pa ang kanyang anak. Asang-asa talaga siya na sa pamamagitan ng mga halamang iyon ay tuluyan ng gagaling si Vienna mula sa kanyang mga hindi mawaring karamdaman. Magkakaroon din ng pagbabago sa kanyang pag-iisip. Doon ay kumunot ang noo ni Lucia nang muling magsalita si Mang Baste. Kapag kuwa'y tiningnan niya ito na parang nagtataka. Ano na naman ba ang ibig sabihin ng albularyong ito? Huminga ng malalim ang albularyo at tila narinig ang kanyang katanungan sa isipan. Masyado kasing makapangyarihan ng kalaban natin, kung saan pati ang utak ng kanilang biktima ay kayang-kaya niyang lasunin. Hindi maipaliwanag ni Lucia ang naramdaman niya matapos marinig ang mga salitang makahulugan na siyang binanggit ni Mang Baste. Mas lalo siyang natakot at nadoble ang gulo sa kanyang isipan. Kahit kinakabahan at hindi maipaliwanag ang mga nangyayari, umaasa siya na gagaling ang kanyang anak. Kung kaya't tanging salita na lumabas sa kanyang bibig ay, "Diyos ko." Lumipas ang ilang oras at bumalik na sa kanilang tirahan ang mag-inang Lucia at Vienna. Bagamat hindi pa rin gumagaling ang dalaga, ay nakahihinga na ng maluwag ang kanyang ina dahil kahit papaano ay napatingin nila ito sa isang kilalang albularyo. Araw ang lumipas at bumalik na ulit ang ulirat ni Vienna. Subalit taliwas sa inaasahan ng kanyang ina, hindi naman ito kumikibo o magsalita man lang. Tanging pag-iling at pagtango lamang ang bagay na kaya niyang gawin na siya namang labis na ikinabahala ng ina nito. Sa pagdaan ng ilang oras, kahit papaano'y nasisiyahan si Lucia na ipagluto ang anak ng paborito nitong pagkain. Umaasa na naman siya na kakain ito kahit kaunti man lamang. Nakangiti niyang dinala ang pagkain patungo kay Vienna. "Anak, tumain." Huwag kang maingay!" Agad na sagot ng kanyang anak. Hindi pa man niya tapos bigkasin ng mga naturang salita ay nagulat siya sa biglaang pagsigaw na iyon ni Vienna. Nagtaka siya sa sinabing iyon ng anak. Paanong naingayan si Vienna gayong sa paraan ng pagtawag ng kanyang ina sa kanya ay mahina lamang ang kanyang boses. Kahit natutuliro, pinili pa rin kumalma ni Lucia. Mahina rin niyang inulit ang sinasabi kanina. "Anak,
Kumain ka ha? Subalit sa halip na sumagot, tinakpan lamang ni Vienna ang dalawa niyang tenga habang sinasambit ang mga salitang, "Huwag kang maingay! Huwag mo akong istorbohin dito!" Habang nanlilisik ang kanyang mga mata na tila galit na galit at nakatitig sa kanyang ina. Gulat at takot naman na tumingin lang kay Vienna si Lucia. Walang nagawa ang kanyang ina kung hindi ang mapaluha na lamang. Kinagabihan, kinausap ni Lucia ang mister niyang si Teryo. "Anong nangyayari sa anak natin? Paano natin siya may babalik sa dati?" Tanong nito sa asawa habang ang mga luha ay walang humpay na umaagos sa kanyang pisngi. Umiling ang kanyang asawa. Hindi ko alam. At makailang beses pa'y umiling na naman ito. Tiningnan nila ang kanilang anak na ngayon ay mag-isang nakaupo sa digulong na salungkwit habang tinatakpan ng dalawa niyang mga tenga. Pilit nitong isinusubsob ang kanyang ulo sa mahaba nitong damit. Tila wala sa sariling tanong ni Lucia. Bakit parang nasisiraan na siya ng bait? Bakit tila nababaliw na yung anak natin? Tumingala siya sa kalangitan na para bang umaasang may magbibigay sa kanila ng sagot. Tila sumasabay rin ang maiitim na ulap sa kanilang nararamdaman ngayon na baka kapag hindi nakayanin ng bigat ay uulan na lamang ito ng maraming likidong kristal. Nasa ganun silang posisyon nang makarinig na naman sila ng malakas na kalabog. Iisang bagay lamang ang pumasok sa kanilang isipan tungkol sa ingay na iyon. Si Vienna. Mabilis silang kumilos at tumungo roon. Nakita nilang tila may kung anong iniiwasan ang kanilang anak. Sinundan nila ito. "Anak, kami ito." Mahina at nangungumbensing wika ni Lucia kay Vienna, subalit tila hindi sila kilala ng anak. Pilit nila itong sinusundan at hindi na nga nila alam kung anong nangyayari kay Vienna. Tagaktak ang pawis habang humihingal na tumatakbo si Vienna. Siya ay may iniiwasan. Tinatabingi niya ang kanyang ulo at tinatakpan ng kanyang dalawang kamay ang magkabila niyang tenga. Huwag kayong maingay! Nanlilisik ang kanyang mga mata habang galit na nakatingin sa dalawang nilalang na nakatayo sa kanyang harapan. Huwag kayong lalapit! Paatras siya ng paatras habang paabante naman ang dalawang humahabol sa kanya. Takot na takot siya sa mga ito. Wala siyang tigil sa kaaatras habang ang dalawang kamay niya ay hindi pa rin inaalis sa dalawa niyang tenga. May hindi siya gustong marinig. Iyon ay ang malalakas na mga tawa na pakiwari niya ay isang demonyo. Palipat-lipat ang tingin niya sa dalawa. Hinihingal na siya habang humahakbang paatras. Binabantayan niya na maigi ang kung sino mang dalawang sumusunod sa kanya. Muli niyang nilakasan ng puwersa ng kanyang dalawang palad at mas idiniin pa ang pagtabon nito sa dalawa niyang tenga. Sobrang sensitibo ng kanyang pandinig na kahit gaano man kahina ang isang tunog, maririnig niya pa rin ito ng klaro at malakas. "Huwag kayong lumapit, sabi! Wag! Wag!" Muli nitong wika habang ang paningin ay hindi pa rin inaalis sa dalawa. Wala na siyang nagawa kung hindi ang umiyak ng umiyak. Wala na ring tigil sa kaaagos ang kanyang mga luha. Iginala niya ang kanyang paningin at muli siyang nakaramdam ng takot nang makita ang maiitim na mga usok na bumubulusok sa uluhan ng dalawang nilalang. "Umalis na kayo! Huwag kayong lumapit!" At halos mamaos na siya sa kasisigaw, subalit tanging malalakas at nakakakilabot na tawa lamang ang iginanti ng dalawang iyon bilang tugon. Mas diniinan pa niya ang pagtabon sa kanyang mga tenga dahil sa nakahihindik
at nakakatakot na mga boses na kanyang naririnig. Dahil doon, pumulo ang kanyang dugo at nagsilabasa ng init sa kanyang katawan ng mga sandaling iyon. Nakakita si Vienna ng isang matulis na patalim at itinutok iyon sa dalawang nilalang na sa kanya ay nakangisi ng nakakaloko at patuloy pa rin sa pagtawa ng nakakatakot. Pinapatahimik niya ang dalawa, subalit parang walang naririnig ang mga ito. Ang kanyang mga mata ng pagkakataong iyon ay nanlilisik at matapang na nakatingin sa kanyang harapan. Tatahimik ba kayo o gusto niyong itarak ko ito sa inyo? Itinuturo niya ang hawak na patalim habang galit na nakatitig sa dalawa. Ano? Tatahimik kayo o kayo ang papatayin ko? Subalit hindi nagpatinag ang dalawang nilalang. Hindi sila nasindak sa pananakot na iyon ni Vienna. Bagkus ay mas lumapit pa sila rito. Sabi, huwag kayo lalapit! Huwag! Muli nitong sabi sa dalawa. Ngunit kahit anong pigil niya ay patuloy lamang siyang nilalapitan ng mga ito habang nakangisi at tumatawa ng nakakaloko. Dito'y lalong nagalit si Vienna. Mas hinigpitan na niya ang hawak na patalim at nang tuluyang makalapit ang dalawa sa kanya, walang tigil niya itong pinagsasaksak. Napatay niya ang dalawa. Mali. Pinatay niya ang dalawa. Nag-iba ang kanyang paningin sa mga sandaling iyon. Ang nakikita niya ay mga demonyong sa kanya ay nakangisi na nakakaloko. Tumatawa pa rin at mas lalo na ngang nakakatakot. Hanggang sa bumalik siya sa ulirat. Siya ay naestatwa. Wala siyang maalala sa mabilis at biglaang pangyayaring iyon. Ang tanging pumasok lamang sa kanyang memorya ay meron siyang pinatay at huli na nang mapagtanto niyang kung sino-sino ang mga pinatay niya. Yun ay ang kanyang ama't ina. Dahil sa mga maling ingay na kanyang naririnig, maling nilalang din ang kanyang napaslang. Kanina pa sila pinagbubulungan at pinagtitinginan ng mga tao pagpasok pa lang nina Harris at ang nobya nitong si Alice sa isang mall. Alam ni Harris na may panghuhusga ang bawat tingin ng mga taong iyon na may halong panlalait dahil sa mga bulong-bulungan patungkol sa kanila ng nobya. Dahil din doon, napapayuko na lamang si Alice. Agad namang hinihigpitan ni Harris ang pagkakahawak sa kamay ng nobya bilang senyales na huwag na lamang nitong pansinin ang mga mapanghusgang tingin ng mga tao. Napatingin pa ang nobya niya sa kanya at ngumiti ito bago hinigpitan din ang pagkakahawak ng kamay nila na nagpangiti din kay Harris. Si Alice ang isa sa mga pinaka-espesyal na tao para kay Harris. Hindi naman talaga kagandahan at hindi rin naman ganoon kapangit si Alice. Kumbaga, katamtaman lang ang ganda nito. Ang nagpamahal talaga kay Harris tungkol kay Alice ay ang kabaitan at kasimplihan nito. Ito talaga ang mga katangian ni Alice na nagtulak sa kanya upang ligawan ito. Hindi gusto ni Harris ang husgahan ng nobya, lalo pat sa hindi pagmamayabang ay gwapo naman talaga ang lalaki. Sobra ding lapitin ng mga babae si Harris, lalo nung single pa ito. Kumbaga, naka-jackpot si Alice sa love life nito dahil biniyayaan siya ng halos perpektong kasintahan at ganun din si Harris sa kanya. Dahil nga sa sobrang pagmamahalan nila sa isa't isa, ay parang wala na talagang makakapigil sa dalawa. Naging masaya ang pamamasyal nila sa mall at bumili na rin sila ng mga damit at pagkain at hindi pa rin nawawala ang mga tingin sa kanila ng bawat taong dumaraan pero hindi na lamang nila ito pinapansin. Basta't ang itinatatak na lamang nila sa kanilang isipan
ay masaya sila at kontento sa pagmamahala nila sa isa't isa. Okay lang bang pumunta dun sa bahay niyo? Kinakabahang sabi ni Alice. Hinawakan naman ni Haris ang kamay ng nobya habang nagdadrive. Kung iniisip mo si Mama, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko rin naman na magugustuhan ka niya. Sana nga. Tugon ng babae matapos magbuntong hininga. Mga ilang sandali lamang ay nakarating na sila sa magarang bahay ni Haris. Nung hininto na nga ni Haris ang sasakyan sa garahe nila, agad siyang lumabas ng kotse at pagkatapos ay pinagbuksan ang nobya. Namula naman si Alice dahil doon at hinampas pa ng mahina sa braso si Haris na halatang kinikilig. Nahihiya pa nga nitong sabi, "Hindi mo naman na kailangan gawin yun. Kaya ko naman eh." Ngunit ngumiti lamang ang lalaki sa nobya at inayos din ito ang buhok ni Alice na mas lalo pang ikinablush ng babae. Lalabas na sana sila sa garahe nang makita nila ang ina ni Haris na nasa garden. May pagtataka sa tingin nito na agad namang binawi at ipinagpatuloy ang pagdidilig sa mga halamanan. Dahil sa nangyari, nakaramdam na naman ng hiya si Alice kung kaya't napayuko na lang siya. Inakbayan naman siya ng mahigpit ni Haris na mas lalo pang nagpahiwatig sa babae na huwag niyang alalahanin ang kanyang ina sapagkat magugustuhan din siya nito. Kinagabihan noon ay masayang magkahawak ng kamay ang magkasintahan habang pababa ng hagdan. Natigilan sila nang makita ang ina ni Haris na seryosong nakatingin sa kanila. Nakapamewang ito habang tinitignan sila at para bang hinintay talaga nitong bumaba sila. Inalis naman agad ni Alice ang pagkakahawak sa kamay nila at lumapit sa mama ni Haris. Nagulat pa nga ang lalaki dahil sa ginawa nito. Agad na yumuko si Alice bilang paggalang sa ginang nang makalapit siya dito. "Magandang gabi po, tita." Buong galang nitong sabi bago ito tumayo ulit ng matuwid. Nagulat na lamang ang magkasintahan nang nilagpasan lamang ng mama ni Harry si Alice. Hindi man lang nito tinapunan ng tingin si Alice at lumapit lamang ito kay Haris na seryoso pa rin ang tingin. Sabi pa nito, "Haris, ano ba itong pinaggagawa mo?" At napayuko na lamang si Alice matapos marinig ang sinabi ng mama ni Haris. "Ikaw din, ma. Ano bang ginagawa mo? Bakit hindi mo man lang magustuhan si Alice? Nagpapakatao naman siya dito ah." Tanong ng lalaki sa kanyang ina. Agad namang kumunot ang noo nito at magsasalita na sana pero pinutol ito ni Haris. "You know what, ma? Pagod na akong umasa na magugustuhan mo din si Alice. Baka pwedeng ibigay niyo naman sa akin yung pagkakataon na maging masaya sa mga pinipili ko. Siguro oras na din para umalis na kami rito. Total, hindi mo rin naman magugustuhan si Alice para sa akin. Para mo na rin akong pinagbawalang maging masaya." At agad na hinila ni Haris ang nobya na nagulat pa sa sinabi niya. Nagulat din ang mama ni Haris sa hindi inaasahang pagsagot sa kanya ng lalaki. Pipigilan na sana sila ng mama niya nang mabilis itong nakaalis ng bahay. "Haris! Bumalik ka rito! You leave me no choice! Haris!" At kinuha agad ng ina nito ang cellphone at meron itong tinawagan. Nagmamaneho na ngayon si Haris habang hawak ang kamay ni Alice na nagtataka sa ginawa nito kung kaya't nagtanong siya pero naputol ang dapat na sasabihin niya nang maunahan na siya nito. "Magtatana na tayo. Huwag kang mag-alala. Total ko naman ang pinagplanuhan to eh." At nagulat pa si Alice sa narinig sa nobyo. Pero... At di na ulit natuloy ni Alice ang sasabihin
nang agad ay makarinig sila ng sirena ng mga police mobile. What the? Gulat na sabi ni Harris nang makita niya sa side mirror ng sasakyan na sinusundan sila ng mga pulis. Harris, bakit tayo sinusundan ng mga pulis? Takot na sambit ni Alice sa nobyo. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayaring masama sa atin. Sabi ni Harris at pagkatapos ay itinigil ang kotse. Ganon din ang ginawa ng mga pulis at lumabas kaagad ang isa sa kanila sa sasakyan. Harris Sandoval, maaari bang lumabas ka ng kotse mo? Dinig nilang pareho ang wika ng pulis. Agad namang sumunod si Harris at ganun na lamang ang pagkagulat niya nang makita din niya ang kanyang ina na lumabas mula sa sasakyan ng mga pulis. Ma, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Harris. Napaiwas naman ang tingin ng mama niya bago ito nagsalita. Anak, I'm sorry. I think kailangan mo na talaga nito. Naguguluhan pa rin si Harris ng mga oras na iyon. Tinignan niya ulit ang nobya na nasa loob na sasakyan at nakatingin lamang sa kanya. Hindi kasi tinted ang sasakyan niya kaya madali mong makikita kung sino at ano ang nasa loob. Tinignan ulit ni Harris ang mama niya na ngayon nagtataka ulit na nakatingin sa nobya niya. Akala noon ni Harris ay dadalhin siya sa presinto dahil sa mga pulis na humabol sa kanya. Pero laking gulat na lamang niya nang malamang sa mental hospital siya dadalhin. Pinipilit na sinasabi sa kanya na hindi totoo at walang Alice na nag-e-exist na lagi niyang kinakasama. Imahinasyon lamang niya ito. Pero ipinaglalaban ni Harris na totoo ang kanyang nobya. Doon din napagtanto ng mama niya kung gaano katotoo ang mga sinasabi ng mga tao patungkol sa kanyang anak. Ang totoong Alice ay matagal nang patay dahil sa cancer. Nang mamatay ito, hindi agad matanggap ni Harris ang katotohanan. Ang mas masakit pa doon ay hindi nasabi ni Harris sa dalaga na mahal na niya ito. Dahil doon, unti-unting nagbago si Harris hanggang sa lumikha na ito ng sariling ilusyon na kasama si Alice. Lumipas ang mga araw na nasa loob ng mental hospital si Harris ay mas lalong lumala ang imahinasyon at ang laman ng utak nito. Dumating na sa puntong nagwawala na ito sa tuwing may lumalapit sa kanyang nurse at hindi rin ito mapakain ng mga nurse ng maayos kaya unti-unti na ring bumagsak ang pangangatawa ng binata. Ini-injectionan pa ito ng mga nurse para makatulog at kumalma sa tuwing nalalaman nilang hindi natutulog si Harris. Imbes na matulog ay iniiyak na lamang ng lalaki sa buong magdamag ang katotohanang hindi totoo ang kanyang nobya. Subalit magkagayon man, tanging naging bukang bibig ni Harris ay ang pangalan ni Alice. Si Mama Merla po ay kapatid ni Mama at kaming lahat ng mga pamangkin niya ay yun na ang nakagisnang pantawag sa kanya. Nag-start po ito nung siya ay 7 taong gulang pa lamang daw. Sabi ni Lola, mismong birthday daw ni Mama Merla nang magsimula ang kababalaghan na ito at talagang ineksakto pang 6:00 ng gabi nang nakaramdam daw siya na para siyang sinisinat.
Sinsinat lang naman daw iyon at sa paniniwala nga ni Lola, ito ay lagnat laki lamang. Pinayuhan na lamang daw si Mama Merla na matulog at baka napagod lamang daw ito sa birthday celebration niya ng araw na yun. Alam niyo naman na po siguro yung tipikal na ugali ng mga tiga-probinsya, lalong-lalo na kung pag-uusapan natin ang mga naging kaugalian ng mga tiga-probinsya noong 1960s na kung saan maagang natutulog ang lahat sapagkat ang isa rin sa naging dahilan noon ay wala pang kuryente sa Masbate. Kung meron man, mangilan-ngilan. 8 PM pa nga lang daw po, wala ka na makikitang tao sa kalsada. Ang lahat ng mga bahay ay sarado na at tiyak na kapag hapunan o kaya naman ay natutulog na ang iba. Kaunting description lamang po sa lugar namin dati. May kanto po doon na kung pupunta ka ng pakaliwa, makikita mo ang isang kurbadang daan at pag nalagpasan mo ang kurbadang daan na iyon, masusumpungan mo ang isang sementeryo. Katabi lamang po ito ng Marcelia Elementary School na kung saan doon po sila nag-aaral noon. Sa katunayan, Sir Red, hanggang ngayon po ay nag-e-exist at naroroon pa rin ang paaralan na iyon. Sumapit ang hating gabi. Tapos na ang 7th birthday celebration ni Mama Merla. Walang kahit sino po sa mga kasama ni Mama Merla noon ang nakapansin na nakalabas na pala siya ng bahay. Ang ipinagtataka lamang daw po ng lahat nang matuklasan ang nangyari kay Mama Merla. Nakalabas daw po siya nang hindi man lang nabubuksan ang pinto o kahit na anumang bintana na kung saan siya pwedeng lumabas. Ayon pa sa isang kamag-anak na nakasalubong ni Mama Merla noong panahong iyon, natagpuan na lamang daw po siyang naglalakad habang nakapikit papunta ng sementeryo. Ayon sa kapitbahay na kamag-anak din po ni Mama Merla, nang makita nga daw po siya, mabagal lamang daw po itong naglalakad. Nagkataon kasi na yung kamag-anak ni Mama na ito noon ay patungo din kasi ng dagat upang makapangisda ng panahong iyon. Dahil sa pagkagulat na naglalakad ng mag-isa si Mama Merla ng panahong iyon, ibukod pa ang katotohanan na siya ay nakapikit. Tinanong pa rin daw siya nung kamag-anak namin kung saan siya patutungo. Pero wala daw pong kakibo-kibo si Mama Merla. Hanggang sa nilaksan na nga daw po nung kamag-anak nilang iyon ang boses niya para mapakinggan daw ni Mama Merla ng maigi, ay siyang pagkagulat daw niya at nagsisisigaw din daw po si Mama Merla, kaya ang ginawa ng kamag-anak namin ay kinarga na daw si Mama Merla at iniuwi sa kanila. Gayon na lamang daw ang kilabot nila lolo't lola nang makita si Mama Merla habang karga ng kamag-anak nila at ibinabalik sa bahay nila. Sa pagtataka nila, napatanong ang isa't isa kung paano nakalabas si Mama Merla ng bahay hindi naman nabuksan ang pinto at maging ang bintana daw lahat sa bahay nila ay nakakandado naman. Kaya imposible na makalabas siya sa kung saan man nabutas sa bahay. Oo, medyo maliit si Mama Merla ng panahong iyon, pero napaka-imposible na maabot niya ang gawin ng kisame o kaya ang tarangkahan ng bintana. Kinaumagahan nun, tinanong nila si Mama Merla kung paano siya nakalabas ng bahay nang hindi binubuksan ang pinto o bintana. Mas nang hilakbot sila sa sinagot ni Mama Merla. Ang sabi niya, basta ang alam niya, naglalaro daw sila ng kanyang nakilalang kalaro
doon sa sapa sa bukid ng mga lola ko. Simula daw noon ay palagi na daw itong nakikipaglaro sa kanya. Siya din daw ang dahilan kung paano sila tumatagos sa pinto o kahit daw po sa makapal na dingding ng bahay nila lolo't lola, kaya hindi na nila kailangan pang buksan ang pinto at lagi daw iyong nangyayari kay Mama Merla sa tuwing sumasapit ang Martes at Biyernes. Kaya napagtanto kung bakit kada alas 6 din ng gabi ay nilalagnat siya at pagsapit ng hating gabi ay mag-i-sleepwalk na siya. Binabantayan naman po siya ng mga kapatid at ng magulang niya tuwing Martes at Biyernes matapos ngang malaman ang nakapanghihilakbot na katotohanan. Pero nananatiling misteryo pa rin talaga sa kanila na kahit bantayan si Mama Merla ay nakakalusot pa rin daw ito. Bigla-bigla na lang nawawala sa higaan na parabang nagmamagic. Tapos paghahanapin nila, palagi daw po siyang naaabutan sa kurbada papunta ng sementeryo. Nagpatuloy daw po iyon hanggang isang beses bago siya tumungtong ng ika-10 taon, bandang alas 12 din ng hating gabi. Wala pong nagising sa kanilang magkakapatid at maging sina lolo't lola ko daw ng araw na iyon na siyang laging nagkakandado ng pinto at nagpapadlock pa ng bintana ay ganun pa rin daw ang nangyayari. Tumatagos na naman siya sa pintuan at nagpapatuloy hanggang makarating sa sementeryo. Nagising po sina lolo't lola bago mag-alauna at ginising din daw nila sina mama ko noon at mga kapitbahay at lahat ay nagsipuntahan ng sementeryo at doon nga ay panay ang kanilang sigaw sa ngalan ni Mama Merla para siya ay mahanap. Hanggang sa mag-iisang oras na daw sila sa kakahanap ay may bigla daw na sumigaw na bata na parang nasa ilalim ng pansyon o ng nicho. Hinanap daw nila kung nasaan ang sumisigaw na bata hanggang sa kinatok daw nila isa-isa ang mga nicho habang nag-iiyakan na rin daw sina mama at mga kapatid niya. By the way, si mama po kasi ang pinakapanganay sa kanila at 4 po silang magkakapatid. 3 po si Mama Merla. Hanggang sa nakita nga nila si Mama Merla sa isang nicho kung kaya't gayon na lang ang pagkataranta ng lahat. Marahan daw po nilang sinira ang entrada ng nicho o kung saan ipinapasok yung mga inililibing sapagkat kung babasagin daw nila ang nicho sa ibabaw nito, maaaring matabunan pa ng malalaking tipak ng semento si Mama Merla at baka iyon pa ang maging dahilan para siya ay masaktan. Mas nakapanghihilakbot pa nga ang sumunod na natuklasan ng mga humahanap kay Mama Merla noon. Hindi lang pala siya nasa loob ng nicho, kundi nasa loob ng kabaong na naroroon. Halos hindi nga daw nila mailabas at pahirapan nga daw talaga ang naging proseso sapagkat kinakailangan pa nilang tanggalin ang kabaong kung saan siya nakahiga. Yung nakalibing sa nicho na iyon ay isang matandang lalaki at 20 years na daw itong nakalibing doon. Malayo na naming kamag-anak ang nakalibing doon at halos hindi na rin po kilala nila lola. Pero ang sabi naman ni Mama Merla, bata kasi ang kalaro niya at kasama daw niya iyon sa loob ng nicho. Nagising na lamang daw si Mama Merla noon at sobrang dilim na hanggang sa mapagtanto daw po niya na nasa loob siya ng isang kahon na hindi niya alam at taol na pala. Matapos nga nun, Sir Red, ay pinaalbularyo din po si Mama Merla. Ang
Ang sabi ng albularyo, engkanto daw ang kalaro ni Mama Merla at hindi isang multo. Yung nicho daw na iyon, doon daw nakatayo dati ang isang malaking puno na siyang pinamamahayan ng naturang engkanto. Awa naman ng Diyos na hinto ang sleepwalking at ang mga ganitong klaseng pangyayari kay Mama Merla nang siya ay tumungtong ng 10 taong gulang. Nang minsang makakwentuhan ko nga si Mama Merla, sinasabi naman niya na yung kalaro niyang iyon ay kasakasama pa rin niya hanggang sa siya ay lumaki. Pero hindi naman na siya sinasama sa kung saan-saan at nagmistulan na nga itong gabay para sa kanya. Hanggang sa tuluyan na nga pong namaalam si Mama Merla noong 1998 sa hindi malamang sakit. Pero ang paniwala ng iba, baka kinuha na siya ng tuluyan ng gabay niya. Hindi ako halos maniwala dito noon, Sir Red, pero buong baryo namin, nina Mama kasama sina lolo't lola, ang siyang buhay na pagpapatotoo na nangyari nga ang lahat at hindi lamang isang misteryo.